Buongiorno Italia, magandang araw Pilipinas, mayong buntag ug mayong adlaw sa inyong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Sabado ngayon ay marami tayong gagawin dahil bukas Linggo ay may kalahating araw akong off, kaya ipe-prepare ko na lahat ng dapat kung may iwanan para sa dalawang matanda bukas. So, unang-una sa lahat ay maglilinis tayo ng salamin dahil madumi, wala na akong nakikita, blurry lahat. Kaya itong unang natin gagawin. Gumamit lang ako ng dishwashing soap para sa paglaban ng aking salamin. Wala tayong pang spray. Maganda rin naman to, malinis din naman ang labas, kaso lang ay yun lang ang mayroon tayo. Okay. Then tutuyuin lang natin ang gusto gamit ang paper cloth. Yan, pangkusina na na kartakasa, kung dito tawagin, ganyan. Tutuyuin lang natin ang gusto. Ang kagandahan kasi ng ganitong sabon ang gagamitin mo ay hindi siya nag-iiwan ng aluni o di kaya yung parang ulap sa glass. Yan. Then, okay, maliwanag na ang paningin. Ang unang-una natin gagawin, kanina ay nagising ako ng 4 o'clock. Simula akong mag-exercise ng kaunti. Hindi ako makatulog. Kagabi grabing init. Hanggang 1 o'clock ako ay nasa terrace. Ang problema, naglagay ako ng katol. Ang problema ay nalalanghap ko yung usok ng katol. Kaya medyo sumakit ang lalamunan ko ngayong umaga. Nagising ako ng 4 o'clock, hindi na uli ako nakatulog. Ngayon, nanunuyo yung pakiramdam ko kaninang madaling araw ay nanunuyo yung lalamunan ko. Kaya bumangon ako at iinom sana ako ng tubig. Pumunta ako sa refrigerator at so ganito pala ang ganito ang kape yan. May tubig na ito sa ilalim, nilagay ko itong lagayan ng coffee. Ganyan. Mga kaibigan nating Italiano at saka mga kaibigan nating Pilipino na rito sa Italia, alam na alam ninyo ito. Pinapakita ko lang para doon sa mga kaibigan nating hindi masyadong familiar sa coffee machine na ito. Then ganyan, higpitan lang natin. Kung makita ninyo ay punong-puno ng kape yung siksik, liglig at umaapaw ang kapeng nilalagay ko. Dahil the more, the stronger ang coffee na para naiinumin ko ay para sa akin na pakiramdam ko ay lalong sumasarap. Pag medyo malabnaw, kunti lang ang kape ay nalabnawan ako ay parang tubig ang iniinom ko. So, salang natin at sisindihan. For the meantime, i-arrange ko muna ito dito ang at lalagay natin sa ayos ang mga dapat natin gawin araw na ito. Yan.
ang boss ko pala, ang amo ko ay napagpaalmusal ko na siya. Nakainom na ng gamot at ayaw magbihis. Sabi ay kailangan daw niyang matulog at talagang 3 araw na raw siya natulog, nagtrabaho. Medyo may na nga, bumabalik yung nagpa-flashback yung dati niyang mga trabaho. So, ang una natin gagawin ulit tayo ng coffee ay is parikyan natin ang pinag-almusalan nilang dalawa. Yan. So, yan. Nakapaglinis-linis na ako kanina. Nabawasan na rin ng konti ang mga gawain. Pero napakadami pa rin. Kaya kailangan lang tayo matutong at marunong mag-organize ng ating oras. At ayun, pakinig ko ay imik na kaimik doon. Sabi niya tutulog siya, pero palagay ko hindi makakatulog. Ayan. Ayan. At ito dito, kasama ito. Okay. Bibisitahin muna natin doon ha. Titingnan natin kung ano nangyayari. Tutto bene? Oh, allora ti sei alzato? Ti sei alzato? Sisindihan natin ilaw. Ay bumangon. Ayun. Dai, facciamo così. Si va a vestire, Già che ti sei alzato, andiamo a vestire. Perché è troppo caldo questo. Bibisan natin at napakainit ito. Si bagnato tutto. Ay, naku po. Umihi sa kama. Kaya pala. Aspetta, facciamo tutto con calma, professore, Kukuha muna tayo ng così, aspetta, Un attimo, un attimo. Facciamo tutto con calma e precisione.
Aieta. 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 Eccomi, eccomi. Aieta. Aspetta, aspetta. Prepariamo tutto. Aieta. Aieta. Kuha tayo ng diaper. Aieta. Pasensya na kayo, iikot ko yung camera na hindi siya, bibihisan ko siya. At yung hindi siya makikita. Aieta. Alzati, professore. Alzati un attimo. Aieta. Ah, Aieta. 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 vuoi fare pipì? Alzati, alzati. Aieta. Alzati dritto, dritto. Stai dritto. No, no, alzato, alzato. Così si fa il pipì. Vai. Rigi su di me, Dai. Vieni? Sta venendo? Bravo, bravo. Bravo, professore. Bene, bene, bene. Ui, tanta roba, Bravo, bravo, bravo. Bravo, professore. Finito? No, alzati un attimo, alzati, non ti sedere. Mettiamo questo. Aspetta, aspetta, che si passa un pochettino di... No, no, alzati, alzati, reggi su di me, reggi su di me. Oh, l'altra mano? No. Ah. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non ti sedere. Alzati, dritto, dritto. Ok. Seduto? Seduto? Oh. Cambiamo questo, Si cambia, Oh. Oh. Bene, bene, bene. Ok. Napalitan ko na ng diaper. Tapos, questo. Suot natin ang kanyang jogging pants, pangbahay. Para mas okay naman siyang tinan kaysa buong araw na nakapadyama. Ok, così. E poi facciamo una cosa. Prendiamo una traversa e mettiamo così. E poi alzati, professore. Alzati un attimo. Alzati che tiriamo solo la mutanda e il pantalone. Ecco. Stai dritto, per favore. Stai dritto, per favore. Aspetta, aspetta. No, no. No, stai dritto, sei tutto piegato, sei tutto piegato. Non ci riesci a mettere per bene. Oh. Oh. Così. Seduto? Ma non è troppo sta roba che ci hai. Sarebbe meglio togliere una,
Togliamo una, dai, se no troppo caldo. Poi oggi Aieta. hanno detto che arriva a 37. Aieta. Se no, Aieta. vai, togliamo una, dai. Aieta. Troppo caldo. Io sto già sudando. Aieta. Dai, Aieta. troppa roba. Aieta. Vai. Aieta. Dai. Questo. Aieta. Aieta. Bait mo ngayon ah. Wala kang reklamo ah. Aieta. Oh. Aieta. 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 Okay. Aieta. Aieta. Very good. Mettiamo questo, vero? Eh. Così il professore non viene freddo. Aieta. Aieta. Così? Così? Aieta. E poi? Aieta. Aieta. Mm. Bravo. Grazie. Medyo kailangan mo lang ng Aieta. konting Aieta. Voglio dormire. ora. Voglio Gusto daw dormire. niya matulog pero bumangon pa kanina. Napapaihi pa lang. Ayun. Okay? Aieta. Oh. Aieta. Facciamo così. Ultima cosa. Aieta. Alzati. Seduto un attimo qua. Così io metto a posto il letto. Bravo, ti ringrazio di nuovo. Aieta. 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 Non si vede, professore. Aieta. Accendo la luce grande, Niente. Aspetta, facciamo così. Aieta. Eccolo. Aieta. Aieta. Ecco, trovato, eh? Aieta. Ecco, Aieta. Aieta. vai. Ci siamo. Ok. Lagyan natin ang traversa para Aieta. hindi man inaasahan na ay Aieta. hindi na tayo mahirapan dahil hindi mababasa ang tama. Ok. Fatto. Vai. Ora alzati e si va a dormire ora. Aieta. Vieni caro. Vai. Aieta. Vieni. Gira per bene. Aieta. Ancora alzati per bene il sedere. Bravo. Ora si può sdraiare, dai. Aieta. Issa. Così. Vai. Non ti devo coprire, perché sei troppo caldo, professore. Troppo caldo. Oggi è un caldo pazzesco. Arriva a 37. 37. Sì? Ci vuole l'aria condizionata oggi. Intanto noi ce l'abbiamo l'aria condizionata, vero? Aieta. Liligpit ko lang yung kanyang pajama.
posto, a posto, a posto, tutto a posto. Okay. Sasara natin din. Una kong gagawin ay isbuta ko muna yung kanyang pipi. O yun, nakalimutan ko na ako ay may sinalang na kape at lumabas na ay sumabog na ata. Ubos na ang laman. My goodness. Oh my gosh. Papakita ko sa inyo ha. Ang nangyari sa aking kusina. Nakalimutan na ang kape. Dahil inuna ko ang matanda. Oh, ayan. Yan ang resulta ng pagiging BBC, tawag doon, caregiver mo. Kahit may trabaho ka o kung minsan nasusunugan ka dahil nasusunugan ka ng pagkain na niluluto dahil once na nangangailangan ay talagang maiiwanan mo at hindi mo maano katulad niyan. Walang ang kape kong niluto ay kalahati ang natira. Ngayon, sige. Gayon pa man ay tuloy lang ang buhay. Sana kayong ko. Meron akong bitbit kanina na nawala na. Okay. Naroon pala sa banyo. Bigla akong nagbakante ang utak. Okay. So, patayin ang ilaw. At tutulog na siya. Ngayon, bago mag-asikaso ng tanggalin ko na arit, dadaling ko na sa din sa kusina para dito na ako mag-concentrate ng aking trabaho. Okay. My goodness. Asikasuhin din muna natin aring nasunog na rin. Oh my goodness, hindi ko alam. Parang ibig ko sabihin ay titingnan natin, tama na yung natira o kulang pa mamaya. Kung titimpla na lang tayo mamaya uli. Nawala na ako ng Okay. Kita ninyo. Nasobrahan sa luto. Kailangan nating steel wool siya. Dahil dumikit na yung Okay. Sandali at
fatto il caffè. Hai fatto Sì, il ho caffè? fatto il caffè, si è bruciato tutto perché L'ho sentito l'odore, Sì. peccato. è venuto lui, cioè ha chiamato, Ha calato. si ha chiamato e si è bagnato già un pochettino come si chiama, la lenzuola, perché si è seduto lì ha fatto pipì e quindi ho dovuto alla fine mi sono dimenticato del caffè nel fuoco. Vabbè, pazienza, si rifà. Ah, io ero nel bagno allora, non ho sentito. Non ti preoccupare, guarda, quello non è successo niente. È importante che non si è bagnato tutto il letto. No, e quindi ho cambiato la mutanda, ho preso un asciugamano per l'armadio bagnato, perché era dentro. Ho bagnato con l'acqua e poi ho passato sotto così poi alla fine ho cambiato tutto perché così almeno mi volevo usare tranquillo perché sono caldo, certo trova roba addosso. Sì, sì, perché c'è la carrozziera, Sì, la maglietta. E poi te lo compra quando sei alzato. va bene. Si fa tutto signora, non c'è problema. Ne vuole anche te, eh? Allora faccio il decaffeinato. Ok. So, ayun. Luluto na lang ulit ako ng panibagong kape dahil ang senyora ay gusto na rin magkape. So, kukuha tayo ng ito na yung kanina. Supposed to be ay isang baso ito. Ang gagayan na. Di bale, ano na lang, gagawa tayo ng panibago. Okay. Medyo nasunog yung gasket natin. Okay. Panibagong luto. Panibagong salam. So, ganito. Ayan. May tubig na yan. Lagyan natin ng kape. Hoping na hindi tumawag muli. Matanda ang lalaki. At hindi natin maiiwanan. Okay. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Ganun ako sa trabaho ko. Nakafocus talaga ako sa
sa amo kong lalaki. Dahil yun naman talagang trabaho ko, yung caregiving. Dati ay sabi nila sa akin kukuha daw sila ng part-timer para sa magluluto, maglalaba at lahat. Sabi ko ganito na lang, yung pagluluto at kunting trabaho sa bahay pag may bakante ay gagawin ko na lang, para yung part-timer naman ay hindi naman itong at saka mahirap naman na ang part-timer ay hindi naman daily. So ang mangyayari, kung hindi ako maglilinis at hindi ako mag-aasikaso ng bahay, ay dudumi ang bahay. Kahirap naman gumalaw sa loob ng bahay pag madumi. So ako, yung kaya ko lang gagawin ko, tulad dito sa kusina, kunting linis-linis ng sala. Ayan. Pag may oras ako, ang banyo ay nililinis ko. Siyempre, araw-araw ay kailangan linisin yun dahil araw-araw ay ginagamit ng dalawang matanda. So, pag araw nang dadating yung part-timer, siya na maglilinis sa araw na yun. Ganun. Pero, pag pag ibang days na wala siya, ako na nag-aasikaso. Then ngayon ang kusina, yun nga, pagluluto ay ako na rin lang dahil dati ay nagluluto daw yung part-timer dito. Laging madamihan ang luto. Tapos iiwanan na lang sa dalawang matanda, init-init. Ay kasama naman noon na narito lang naman ako eh. Hindi natin sila mapagbigyan ng kunting kaalaman natin at mapakain ng preskong pagkain. Hindi kasama naman nung dalawang matanda ay puro refrigerator ang asahan at iinitin ang microwave ang pagkain sa microwave. Hindi naman maganda. Kaya ako na nagluluto, so pagkain ay okay na sila. Medyo hindi na rin bawas na rin, ibig ko sabihin, bawas na rin sa isipin ng matandang babae. Ganon. So, ito, papakita ko sa inyo, nag-uumpisa na lumabas ang ating kape. Ayan. Ang sarap ng aroma. Finally ay mababantayan natin. I-off ko na ang apoy para hindi na siya. So, ayun. Ayan o. Focus natin ha. Wow. Okay. La lavatrice dopo che ho rifatto ripartire è andato bene. Sì,
le doti davanti. Quante ore l'hai messa? Un'ora. Perché è 2 ore che non funziona. No, anche Quando prima la mettiamo a 2 ore, anche prima No. no, quello che ho messo prima è un'ora anche. era un'ora di quello di prima. Sì, Io. quindi Allora devo chiamarlo. Vedi? c'è qualche... C'è qualcosa dietro te qui. Cosa? Ah, Una bestiola? No. No. Beh, no. qualche No, è una piantina. coso del... Delle come si piante. chiama? Semi di girasole che ho mangiato. Perché mia figliola mi ha rubato. Babbo, ti regalo una cosa che lo so che ami molto, ha detto. Mi ha comprato una bustina di Ma che carina. semi. Perché lo sanno cosa, quali cose che lo vuole. Ma ti ho comprato quello che ti piace a te senza sale. La prima. Mi conoscono perché per quello qualche cosa, anche se non lo vuoi mangiare o evito di mangiare. Quando mi dicono babbo, questo portato di colore, e allora signora alla fine come dire, come fai a dire no, ragazzi? Okay. So ragazzi, ito ako yung nag-apron na at dito nga tayo sa kusina ay mabilis magdumi ang ating damit. Puti pa naman kaya ako yung naglalagay na ng apron. Ngayon ay una natin gagawin ay tayo magkakape muna at nabablangko na no. Hindi ko na alaman kung minsan ang iniisip ko at gagawin ko. Kaya magpapausa cafe muna tayo para makapag rakolimento ng kaunti at makapagsimula ng medyo may ideya ang laman ang utak. Nabigla kasi ako doon sa ng matanda na nagtawag at na bumangon galing sa pagkaika. Nung makita ko ay medyo may basa doon sa harapan niya, kaya alaman ko na umihi. Kaya gayon. Akala ko ay totaling na basa lahat ang kama na naman. Yung pala ay may kunting makya lang. Hindi pa naman siya umihi ng totally. Buti na lang at nakita ko kaagad, napansin ko kaagad. Kung hindi ay mababasa ang kama, mas malaking trabaho mangyayari dahil papalit ka ng buong beddings. Ang ginawa ko ay inano ko na lang siya, dinaanan ko na lang ng basang-basahan para ma-absorb yung kunting ano nang gagayon lang naman kaliit ang basa. Kaya ay inano ko na ng basahan na tuwalyang basa ng tubig na may kunting sabon.
Tapos ayun, nilinis ko na rin siya at binihisan ng damit na pang-araw para naman na anytime na bumangon siya ay medyo husay naman tingnan kaysa yung nakapadyama ka na siya sa buong araw. Masama naman. Ayun. Kakapin tayo muna. Mas masarap ang kape pag may alam na ninyo kung anong sikreto ng kape. Pag tayo ay magsisindi ng isang stick ng sigarilyo. Yun nga, sinasabi ko sa inyo. Mayroong moment talaga na kayo na bigla na lang ako na nababakante. Hindi ko alam kung magpasunod-sunod ng mga ginagawa ko ngayon. Kaya ang ano ko lang ay kunting pausa. Mag-stop ka muna sandali din na rakolyemento ng kaunti. Baka sa kababantay ko ng mga matandang ulianin ay nahawan. Ay nako, aga pa naman, napakaaga naman mga ano. Naroon pa naman. Mabilis pa naman yung utak ko at I'm trying always na maging active ang utak ko nga para hindi tayo dadating sa bagay na yun. Then hoping na paano kaya no? At age of 60 ako ay ulianin na. Paano kaya yun? Ganito yun, black coffee, wala sugar, wala ano. Sarap. Init ngayon, ang init. Maaga pa lang pero sobrang ng init. Tingkad na ng init. Nakita ninyo sa likod ko. Oh. Sinasabi kong hindi ako yung tao na totaling very conscious sa sarili na sabihin wala na bisyo, wala na kailangan. Ever since hindi ko naman na pinagkakaila na ako ay nagkaroon ng medyo kalukuhan din at saka yun nga, nainom ako naninigarilyo pero malaking bawas na sinasabi ko nga, sigarilyo ay hanggang 4 sticks hanggang sa maghapon pwede na yun o di kaya kung minsan nga mas nababawasan ko hanggang sa hopefully na matatanggalan natin to. Siguro pag wala ng pambili, pag hindi na ako binibigyan ni Mrs. ng allowance. Kasi ganun ganun ang nangyayari. So ngayon balik tayo dito. Papakita ko sa inyo may araw na ito ay nai-prepare ko na yung mga lulutuin ko. Nailabas ko na. Actually ay ready na tayo para magsimulang magluto. Ang gagawin natin ngayon ay beef spizzatino o hindi ko alaman kung anong tawag sa English pero karne ng beef to siya at gagawin natin siyang may sauce ng mga herbs at saka tomatoes. Unang gagawin natin ay kukuha tayong guantes.
So yun nga, may kape pa rin ako. Tatapusin ko muna tong kape ko bago tayo magsisimula. Mayroon akong beef nga dito. Yun ang lulutuin natin ngayon. Then mayroon tayo ditong herba, rosmarino, salvia, tsaka basilico prezzemolo. Yun ang gagamitin natin. May carrots at may celery at sibuyas. Yun ang ingredients natin araw na ito. Yung carrots at sa celery ay hugasan natin. Then yan ang gagamitin natin. Unang-una sa lahat, gagawin natin ay tutuyo ng kamay para makapagsuot tayo ng guantes. Dahil ang guantes pag basa ang kamay mo ay hindi maisuot ng gusto at nadikit. Lalo na ito ay latex. Nadikit sa kamay, sa balat pag basa. Kaya mahirap isuot. Ayan, okay? At saka, of course, tayo ay mangungusina. Kailangan ay konting hygiene. Ayan. Narito yung ating processor para mapabilis ang ating trabaho. Kuha tayo ng knife. Okay. Yan. Yung ating knife. Okay. Unang gagawin natin ay sibuyas. Medyo maraming sibuyas ang kailangan dito para masarap siya. Ganyan. Okay. Ganyan. Then, ilagay natin sa processor. Gayatin na natin siya ng medyo malalaki para at saka lalahat ko na to. Okay. Then, ilagay ko na rin yung prezzemolo, dahon ng salvia, dahon ng basilico, at saka prezzemolo. Ayan. So, unang gagawin natin ay pandarin muna natin. Okay. Then, ilalagay natin ang carrots pero babalatan muna natin para ano naman siya. Ang karne na yan ay naka-frozen na siya. Nilabas ko siya kagabi. Pero bago ko siya i-frozen nung kailanman ay hinugasan ko na muna yan para paglabas sa freezer uli ay hindi na ako maghuhugas. Kaya goods na yan. Okay, lagay natin ng carrots. Lagyan natin siya ng ilang celery. Okay. Isa pa. Okay. Very good. Then, ititrito natin siya o i-gagay natin siya ulit. Okay.
isang galaw para matrito siya ng gusto. So, ganyan. Okay. Goods na yan. Okay na. Ayan na siya. Okay. Kumuha ako ng pintula o kaldero na anti-adherente, yung hindi dumidikit. Sisindihan natin, painitin natin. Kuha tayo ng olive oil. Isang beef cubes. Saka white wine. Yan ang mga ingredients natin. Then kukuha din tayo ng isang tingnan natin mamaya tomato sauce. Yan. Yan. Hintayin lang natin uminit ng kaunti ang ating kaldero. Then sisimulan natin lulutuin. For the meantime, liligpitin ko din para lumiwanag ang ating ginagalawan. Okay. Kamusta pala ang buong mundo? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Lalong-lalo na ang mother ko, mga kapatid ko. Tiis-tiis lang. Gayon talagang buhay ng mahirap. Kailangan na magtiis. At yun, medyo mainit na siya. Hintayin lang natin uminit ng gusto ang kaldero. For the meantime, lagyan na natin siya ng olive oil. Kailangan ay medyo marami. Okay. Handa natin ang sandok para goods. Ano pa? Mother dear, kamusta? Hindi ako nakakatawag sa iyo ng regular. Sana'y nasa okay ka lang. Ayan. So, medyo mainit na. Ilalagay na natin yung grinded natin kaninang mga udore. Ayan. Kailangan madami dahil kailangan natin ng masarap na sauce dito. Kaya pag marami ang udore na tritato, mas masarap yan. Yan. Lulutuin natin siya ng gusto, dahan-dahan. Mekos-mekos lang. Ganyan. Okay. Then, habang tayo ay naghihintay diyan, gagawa tayo ng ibang bagay. Ito. Tinatanggal ko lang yung mga kalat, ilalagay natin sa lababo para alam natin ang gagawin natin mamaya, ang mga hugasan. Yun na naman ang susunod natin. Okay.
Mas madali kasi kumilos mamaya pag wala nang ganong kalat para mabilisan. Ikot natin ulit. Ganyan. Simula nang maging mabango. Prepare din natin ang takip ng kalderong gagamitin natin. Ganyan. Okay. Kita na ninyo, umuusok na siya at bango. Ganyan yan. Siguro mga 2 minutes pa. Ganyan. Then, i-prepare tayo ng yung karning lalagay natin mamaya. Lagay na natin ito. Okay. Ano? Importante lang, huwag masunog, ano? Ayan. Kunti pa, kunti pa. Pag yung medyo makikita mo yung mantika ay talagang hindi humihiwalay na sa trito mo, ibig sabihin ay nagisa na ng gusto yung yung trito. Nawala na yung katas ng mga berdura nilagay natin o gulay na nilagay natin na grinay natin. Yan. Ibig sabihin, nagisa na siya. So, wala na. Ayan makikita ninyo siguro kung mapapansin ninyo. Ayan. Kita nyo, naghihiwalay na yung mantika. Ibig sabihin, wala na yung katas nung gulay. So, ganun lang. Yun lang ang mga nakikita ko sa mga nagluluto. Ngayon, lalagay natin ang karne. Ganyan. Ihalo natin. Ganyan. So, siya naman ngayon ang igigisa natin yung karne. Nirakomando sa pag nagluluto, alaman ko na marami naman magagaling magluluto diyan. Tayo naman ay paulit-ulit na sinasabi, hindi tayo professional na magluluto. Pero isa sa mga ay pag ganitong kaldero ginagamit mo yung anti-adherente, yung hindi dumidikit, alam natin may protection yun sa loob. Gagamit tayo ng sandok na mga ganito, hindi bakal, maaaring kahoy o yung mga ganitong tawag dito anti-heat plastics na pasado sa ng Department of Health para hindi siya mga chemicals sa hindi pumunta sa niluluto natin. Ayan. Okay. Nagsisimula na siya magbago ang kulay ng karne. Kunti pa. Gigisa. Pag tingin mo ay wala na yung kulay pula ng karne, ay tatakpan natin. Isa din sa purpose ng paglagay ng mga ganitong odore o yung trito ng mga gulay na ito ay para mawala din yung anggo ng karne. Yung natural na amoy ng karne ay mawawala.
Dahil kahit pa paano, hindi naman ang karne ng baka dito sa Italia ay hindi kasing lakas ng amoy ng karne sa Pilipinas. But then, magaling pa rin yung mawala yung amoy ng karne. Ayan. Wala na yung tawag doon, yung kulay ng karne na presko. Nag-iba na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay tatakpan natin siya para naman lumabas na yung katas ng karne hanggang sa maggisa na siya ng kanya. Ngayon na lang, babalikan natin mamaya. So, after ilang minuto ay babalikan natin siya. Ayan, makikita ninyo lumabas na yung katas ng karne. Ikutin natin, then patutuyuin natin siya ng kaunti na yung parang mantika na lang ang natitira. Wala na yung mag-evaporate na yung katas ng karne. Okay na yan. Okay. Yan. Paanohin na lang natin. Palalabasin na lang natin yung parang mantika na lang. Ganyan lang. Napakasimpleng luto lang siya. Matagal lang ito dahil mamaya pag nailagay na natin lahat ay lulutuin na natin siya sa minimum heat na for almost 2 hours para ang lasa ng mga ingredients natin ay papasok talaga at mapalambot natin siya ng maganda. Dahil kung mapapansin ninyo, ang karne tumigas na siya. So, ano ang susunod natin dito? Ayan, nakikita ko medyo nag-ano na yung mantika. Nalalabas na. Tutuyuin natin siya ng gusto. Anuhin na natin. Yung halos na piprito na siya. Silaan naman yan. Madali lang yan. 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 So, ngayon, gagawin natin, gamit naman tayo ng white wine. Mga estimate natin mga 1 baso. Yan. Lagay natin siya. Then, wag na nating haluin. Hayaan natin siyang mag-evaporate hanggang sa matutuyo siya. Pag natuyo na siya, lagay natin yung ibang ingredients. So, ayan. Evaporated na yung yung spirit ng white wine na ilagay natin. In fact, sa amoy niya ay wala na yung tapang ng white wine. So, ang next nating ilalagay ay isang beef cubes. Yan. Then, magbubukas tayo ng isang tomato sauce. Then, haluin natin, titingnan natin kung kulang. Medyo konti lang siya. So, gagawin natin ay lagyan natin ng isa pa. Okay. Para goods na goods. Okay. Parang maganda na siya. Tingnan pa rin natin mamaya.
Wala kasi akong yung concentrate na tomato kaya ganyan. Pero kung may concentrate na tomato ito kahit isang can lang ng tomato sauce ay maganda yan. Mas masarap pa yung concentrate. Naubusan na. Okay. So ngayon, nailagay na natin lahat ng ingredients niya. Ang gagawin natin ay let's bring to minimum ang init. And then tatakpan natin siya. Then bibisitahin na lang natin every now and then para hahaluin. Wag na iiwasan lang na dumikit. Ganyan lang. So we have to do this for 2 hours. Okay. Ngayon ay nakasalang na lahat ng ating mga niluluto. Ang gagawin ko naman ay magpe-prepare tayo ng para sa lamisa. Tanggal tayo ng laman ng labas tuwilye. Ito. So, tanggal muna natin ito. Okay. Yung plato na para sa lamisa. Then, plato sa prutas. Very good. Then, yung iba ay sa loob na ng cabinet. Okay. Ito ay ginamit ito kahapon at pinaandar ko siya kagabi. Ngayong umaga ay liligpit natin din gagamitin natin yung iba ulit. Okay. Balik natin sila sa kanya-kanyang pwesto para after lunch ay wala nang laman ng labas tubili. Hindi natin ilagay ulit yung pinagkainan nila. At pagkatapos ay paandarin natin ulit kung kailangan. Ito kailangan na marunong tayong ng ating oras at trabaho. Dahil kung hindi tayo marunong mag-organize ay yari tayo sa oras. Tayo rin magigipit at tayo rin ang mahihirapan. Kaya sunod-sunod lang. Pag may bakante kang oras, gawin mo yung dapat mong gawin. Wala namang mag-uutos sa atin dito kundi yung ating sarili lamang. Tayo naman ay pinabayaran, pinagkakatiwalaan, kaya huwag natin sayangin yun. Ganun lang yun. Tayo ay maging responsable lang sa ating mga ginagawa at sa ating trabaho. Ngayon. So, kita naman ninyo, madali naman ang trabaho basta ikaw ay willing gumawa at nag-i-enjoy ka sa iyong ginagawa. Kaya yun lang ang sikreto ko. Yun. So, baso para sa lamisa. Ang all the rest ay babalik natin sa pwesto. Ayan. Okay. Okay. Ayan lang.
Mabilis lang. Di ba? Hindi naman mahirap at hindi man mabigat ng trabaho basta mahal mo at gusto mo ang ginagawa mo. Di ba? Okay. Hugas na ito lahat, kaya balik na natin sila sa pwesto. Ganyan. Okay. Then, kasi pag walang nakakalat, sabi ng aking mga magulang, pag walang nakakalat, mas maliwanag ang utak mo at mas magaling magtrabaho. Okay. Yan. Okay. Kunti na lang. So, ito ay mamaya doon. Ito ay bas na rin. Ayusin lang natin dito. Pero hahayaan natin dito na tumulo siya para hindi kakaroon ng amat. Tuyo siya pag nilagay natin sa cabinet. Gayon. Okay. Ayan. Hindi pa tayo makalipat ng ibang pwesto dahil marami pang aasikaso. So, plato, baso, pusati lalagay na natin. Ito ay babalik na natin. Okay. Ano pa? Ito yun. Bunot natin ito para sa kanya. So, ang grinder machine natin ay liligpit na natin. Okay. Meron na. Madali lang ang trabaho, ragazzi. Okay. Oh. Walang kahirap-hirap basta gusto mo. Okay. Ngayon, salamat at tayo kita-kita ulit mamaya. Okay. Wala tayong tapos na yung iba natin ginagawa, paglilinis ng banyo. Prepare na naman natin ang table ngayon at tayo ay maghahanda na para sa tanghalian ng dalawang boss. So, siset natin ang table. Ang pwesto lang ang lalaki at ng babae. Ayan. Tapos, yan. Okay. Pusate. Prutas. Yan. Then, table napkin. At saka babalyarin para sa matandang lalaki. Okay. Tapos, lagyan natin ng table napkin. Dalawa sa lalaki dahil kailangan nating
maging ano para sa kanya. Saka isa dito sa mata ng babae. Okay. Handa din natin ang gamot. Cardicor. Ayan, bumangon na. Pakinig ko na yung tunog ng kanyang baston. Uy, professore. Che mano! Eh? Che mano! Hai visto? Sto Che preparando. mano! Sto preparando tutto. Che mano! Vai, ora si va a mangiare, eh? Che mano! Ragazzi, Aieta! c'è il professor Giovanni. Aieta! C'è il professor Giovanni. Aieta! Guarda, eccolo. Ecco il professor Giovanni. Eh? Vai, che io finisco a preparare, eh? Finisco a preparare. Vai, così poi seduto lì, nella tua sedia. Aieta! Vai, Aieta! così. Aieta! Bravo. Ora finisco a preparare e poi si va a mangiare. Eh? Va bene. Ok. Ciao! Bumangon na. Ibig sabihin nagugutom na. Nasa tamang oras lang naman tayo. Ayan. Pwede na yung ating contorno. Tapos tingnan din natin na rin ating spizzatino. Kung makita ninyo, nagmamantika na. Siguradong mabango. Tama na sa tama na sa asin. Okay. Tignan nyo. Nagmamantika. Mamantika. Yan ang niya. Sign na nasa tamang sign. Hindi ko sabihin na sign na nasa tamang luto na siya. That is after 2 hours na pagluluto natin, ha. Ang contorno hindi ko napakita dahil nakita na ninyo naman yan. Ano pa? Ihanda natin pa. Ang oras natin ay 11:50 at tatapusin na natin ang pag-prepare ng tanghalian. Nakapag-set na ako ng table. Ito na yung prutas na dadalhin natin doon. May ubas, peska, at saka albikuka. So, yun ang ihanda natin. Maghahanda tayo ng tinapay. Dahil, alam naman ninyo, dito sa Italia, bihira ang kanin, kaya sa tinapay tayo. So, handa natin na rin. So, yan. May pani integrale, pani bianco, at saka schiacciata. Okay. Kunting-kunti lang dahil ganyan. Then, buhayin natin. Ganyan. Lalagay tayo ng ilang hila din na bianco, apat, dahil
Halos ang matandang babae lang naman kumakain ng tinapay dahil ang lalaki bihirang bihira. Okay. Ang dalawang hiwa, paghatiin lang natin sa dalawa. Okay. Yan na. Yan ang ating dadali sa table. Ready na. So, ano pang gagawin natin? Bigyan muna natin dito. Gawin natin para clear up ang table. Pasensya na kayo at kulang na sa oras at ano kaya hindi na ako naglagay ng tripod. Pinatong na lang ang cellphone. Kaya ganoon. Okay. Ready na tayo. Tatawagin mo sila. Kung gusto nila kumain, pwede na kumain. Bye-bye. God bless sa ating lahat.